Narinig mo na ba ang salitang Arduino or may nakapagsabi na ba sa iyo nito? Ang Arduino ay isang open source na platform para sa mga DIYer, estudyante, at sa mga electronic or kahit sa engineering. Ginagamit ito upang mapadali ang pag-program or paggawa ng isang project na related sa electronics or kahit sa ditong sa agriculture, sa weather, or kahit sa ano pa man. So, ang pag-uusapan natin yung hardware nito. So, ang Arduino board ay may maliit na controller na computer chip at iba pang input pins. So, itong Arduino ito is nakabase siya sa Atmega 3280p DIP. So, ganito siya. Mapapakita ako. DIP package siya. Ang tawag dito DIP package. Hindi siya SMD. Meron ako nito. So, ito. 3280p DIP package. So, pag-uusapan natin ang pin nito. Meron palang iba't ibang flavor nito. So, yung Arduino Pro Mini, kagaya nito, Pro Mini. Dito sa isa kong project, meron ako ito. Pro Mini. Ito, ginamit ko siya dito. Arduino Pro Mini. SMD type siya. Meron din Arduino Leonardo. Ito. Look similar sa board nila, pero magkaiba sila. Pareho silang Arduino, pero magkaiba silang flavor. Ito Leonardo, ito Arduino 3280p. So meron din ditong Arduino Mega 16 to Pro Mini din siya. Katulad siya nito, pero ito 3 volts to na Pro Mini, pero ibang chip niya, 16p. So baka ma-confuse kayo pag nakakita kayo nito. Ito is hindi ito Arduino Isa itong ESP na similar ang board niya sa Arduino, pero ang microcontroller niya is ESP32 ESP8266. So ito is Wi-Fi capable to. Hindi ito Arduino, ESP to. Ito yung Arduino. So pwede ka din maggawa ng board dito katulad nito. Ginawa ko siya. Dito galing siya sa ganitong IC 3280p. So ipapaliwanag ko ang pin nito. Ayusin ko lang to. Uri ng Arduino pin. Ito is digital pin. Ang digital pin is gamit para sa input and output low high signal. Halimbawa, sa pagpapailaw ng LED or pagbasa ng estado ng isang button, pwede mo itong gamitin. Ang kadalasang numero dito, pag ni-read mo to is, ginawa mo siyang input 0 and 1. So pag ginawa mo naman siya ng output 5 and 0, pero meron siyang itong may asterisk na to. Ibig sabihin yan is PWM or pulse width modulation. Pwede siyang maglabas ng 12 bit. Pwede siyang maglabas ng 12 bit. So 0 to 255. So sa 16 bit naman is 0 to 1023. Ang gamit ng PWM para sa pulse width modulation, maaari itong magbigay ng analog output. So itong mga PWM na to, tulad ng 3, 5, 6, 10, 11, pwede siyang mag-produce ng analog output. Halimbawa, pag sasayo ng liwanag, so gusto mong i-dim yung LED, pwede mo itong gamitin. Pero hindi mo to pwedeng gamitin ibang pin. Ito lang PWM pin ang pwede mong gamitin para ma-dim
ang LED. So para pag-control ng motor speed, pwede mo siyang gamitin itong PWM. So meron siyang dito sa digital pin, simula sa 0 hanggang 13 lang siya, 0 to 13. Ito TX and RX, ito yung hardware communication, hardware serial ang tawag dito. Pwede ka maglagay dito pero mag-i-interact, pwede ka maglagay dito ng sensor, pero baka pag nag-upload ka ng sketch is ma-interrupt siya kasi dito yung hardware serial niya. So dito naman tayo sa analog in. So dito sa analog in, so since analog, so nakaka-read siya ng analog signal. So ito is digital signal lang, 0 and 1 lang. Kahit maglagay ka ng analog signal dito, ang ma-read niya lang is 0 to 1. So dito ma-read niya is analog signal talaga. So ma-read niya siya from 0 to 255 or 0 to 1023. So pwede mo din siyang gawing input and output. Ito yung A0 to A5. Ito yung analog input. Pwede din siyang output pero hindi analog. Output lang siya. Pwede siya mag-produce ng 5 volts. Ito din pwede din mag-produce ng 5 volts. Pwede din input, pwede din output. So meron tayong B in. So pwede ka dito maglagay ng 12 volts. Though 5 volts lang to ang kaya nito. Pero pwede ka dito maglagay ng 12 volts kasi meron tong built-in nakalagay na dito na regulator. 5 volts. EMS 11 5.0 volts. So may dalawang ground, 5 volts out, 3.3 out, reset. So ito pala dito, itong dito sa analog, ito yung A4 and A5, pwede siyang I2C. So sa mga sensor na gumagamit ng I2C, pwede siya dito i-connect. So dito din I2C din to. SDA